Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi naman sa mahirap pakisamahan si Ginoong Hermosa, ngunit minsan ay nakapapagod ang masinsinan at detalyadong talakayan kasama siya. Gayunman, ang bawat pakikipagsapalaran ko sa kanya ay palaging nauwi sa malaking pakinabang. Halos tanghalian na nang matapos ang pulong. Papunta na ako sa aking opisina nang umabot sa pandinig ko ang mahihinang bulungan ng aking mga empleyado. Huminto ako sa distansyang sapat upang marinig sila, ngunit tiniyak kong hindi nila ako makikita. Sa tingin ko, may namamagitan sa kanilang dalawa. Narinig mo ba ang mga boses mula sa loob ng opisina? Parang napakasaya nila roon. Ang mga bulong na iyon, kasabay ng kanilang paghagikikan, ay umabot sa aking pandinig at agad nagpasiklab ng galit at selos sa aking dibdib. Lumapit ako sa pinto at marahang pinihit ang seradura. Hindi. Pakiusap, Chris. Huwag mong gawing iyan. Pakiusap. Aba, kawawang bata. Mas marami pa akong kayang gawin. Hayaan mo muna akong maabutan ka. Nagtatakbuhan sina Maya at Chris sa buong opisina. Ang kanilang tawanan ang siyang lumalabas sa silid at umaabot sa labas. Hinahabol siya ni Chris at tumatakbo naman palayo si Maya, habang ang kanyang tawa ay wari isang himig. Pumasok ako sa loob at tumayo roon, pinagmamasdan silang naglalaro ng kung anuman. Ni isa sa kanila ay hindi man lamang napansin ang pagdating ko. Lumapit ako at naglinis ng lalamunan. Pagkakita nila sa akin, agad namatay ang kanilang tawanan at tila napako sila sa kinatatayuan. Upang ipabatid sa kanila ang gulong ginawa nila sa aking opisina, dahan-dahan kong nilibot ng tingin ang paligid. Nagkalat ang mga papeles, wala sa mga estante kundi nasa sahig. Ang lagayan ng ballpen at mga paperweight na dati kong gamit sa trabaho ay nagkabasag-basag sa tabi ng mesa. Wala na sa ayos ang sofa at ang mga unan. Isa nasa kamay ni Maya at ang isa kay Chris. Sa kabuuan, ang dati kong maayos na opisina ay tila winasak ng bagyo. Ngunit ang higit na nakagulat ay ang kanilang mga mukha. Ang gulat na bumalot sa kanila nang mapansin nila ang kaguluhang sila mismo ang lumikha. Nagkatinginan sila ng may pagkataranta at dali-daling sinimulang ayusin ang kalat. Sandali, sabi ko. Pareho silang napalingon sa akin, halatang takot. Chris, puntahan mo ang VIP lounge at tingnan ang mga paghahanda. Nagtanghalian si Ginoong Hermosa at magpapahinga siya roon bago ang pulong nila ni Maya. Darating siya roon sa loob ng 40 minuto. Kumain ka na rin pagkatapos. Oo, opo, sir. Pautal niyang sagot bago mabilis na umalis. Naiwan si Maya, nakayuko at nanginginig ang mga daliri. Maya! Mariin niyang ipinikit ang mga mata at tila nilamon ng takot ang kanyang kagandahan. Lumapit ako sa kanya. Alam mo kung ano ang gagawin ko kapag nagpakatigas ka. Gaya ng inaasahan, agad siyang napadilat. Tinitigan niya ako habang pilit inuunawa ang damdaming nakatago sa tila walang emosyon kong mukha. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Nagugutom ka ba? Dahil takot pa rin sa maaaring reaksyon ko, pinili niyang manahimik. Hindi ka sumasagot pero ako, gutom na. Halika. Hinila ko siya sa pulsuhan. Nasa isang restoran kami ngayon, naghihintay ng pagkain. Hindi ako nangahas magsalita mula pa kanina. Takot pa rin ako sa magiging reaksyon niya sa gulong ginawa ko sa opisina. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong nakatitig siya sa akin. Hindi ako maaaring manatiling tahimik. Kasalanan ko. Paumanhin, sabi ko habang nakayuko. Wala siyang sagot. Tumingala ako. Humihingi ako ng tawad. Narinig ko. Kung gayon, bakit wala kang sinasabi? Ano sa tingin mo ang dahilan ng pananahimik ko? Dahil galit ka sa akin. Hindi iyan ang dahilan. Hindi ako galit, Maya. Nasasaktan lang ako. Paumanhin. Huwag kang magtampo. Aayusin ko ang gulo. Hindi mo pa rin ako naunawaan, hindi ba? Tinitigan niya ako.
hindi tungkol sa kalat iyon. Nasaktan ako dahil mali pa rin ang pagkakakilala mo sa akin. Iniisip mo pa ring magagalit ako sa maliliit na bagay. Sa totoo lang, parang hirap na akong magalit sa iyo sa kahit ano. Ang takot sa mga mata mo nang pumasok ako sa opisina. Pinasama nito ang tingin ko sa sarili ko. Sabihin mo nga, natatakot ka pa rin ba sa akin? Iniisip mo pa rin bang sasaktan kita? Hindi ako nakasagot. Natatakot ka pa rin. Sinasabi ng pananahimik mo. Tumingala ako, may guilt at sakit sa mga mata. Paumanhin, Xavier. Hindi madaling basahin ka. Kahit hindi ka galit ngayon, hindi ko makalimutan ang panahong muntik mo akong mapahamak sa galit mo. Kailangan ko ng panahon. Marahil tama ka. Marahil minadali ko ang lahat. Sige, maglaan ka ng oras. Ayos lang sa akin. Basta kasama kita. Nagkaroon ng ilang saglit na katahimikan hanggang dumating ang pagkain. Pagbalik sa opisina, naging maayos ang pulong ko kay Ginoong Hermosa. Tanging ang gusot lang sa relasyon namin ni Xavier ang bumabagabag sa akin. Nakaupo ako sa sofa sa opisina niya habang abala siya sa trabaho ng may kumatok. Pumasok si Chris. Sir, tapos na po ang buod at pagsusuri. Heto ang mga files. Pinapasabi rin ni Ginoong Capistrano na bibisita siya sa inyo sa lalong madaling panahon. Sige, kakausapin ko siya. Maaari ka nang umuwi. Sir, may nais po sana akong sabihin. Ano iyan, Chris? Sir, narinig ko ang mga usapan sa opisina. Humihingi po ako ng tawad. Tungkol sa nangyari kanina at sa mga chismis. Walang namamagitan sa amin ni Maya. Mabuti lang talaga siyang kaibigan. Hinilot ni Xavier ang noo. Ano ba ang gagawin ko sa inyo? Nagkatinginan kami ni Chris. Chris, hindi ako asawang nais kontrolin ang lahat sa buhay ng asawa ko. Wala akong problema sa pagkakaibigan ninyo. Sa halip, natutuwa akong may mapagkakatiwalaan siyang kaibigan. At oo, walang katotohanan ang mga chismis. Kilala ko kayong dalawa. At higit sa lahat, nagtitiwala ako sa inyo. Halos hindi makapaniwala si Chris. Mukhang ayaw mo pang umuwi, Chris. Uwi na po, sir. Pagkaalis niya, inihatid ko siya. Tinukso niya ako hanggang mamula ang pisngi ko. Pagbalik ko sa opisina ni Xavier, narinig ko ang mga boses. Huwag kang mag-alala, hindi niya malalaman. Binuksan ko ang pinto. At doon, nakita ko ang babaeng nakita ko noon sa mansyon. Nakaupo siya sa kandungan ni Xavier. Nakayakap. Magkadikit ang mga labi. Tila kapwa nalulunod sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may nabasag sa loob ko. Hindi ko na hinintay pa. Umalis ako. Lumakad ng walang direksyon. Pagdating ko sa mansyon, dumiretso ako sa silid at naligo. Doon ko tuluyang ibinuhos ang luha. Hindi ko akalaing ganito kasakit ang mabigo. Dati, nang saktan ako ni Xavier, wala siyang halaga sa akin. Pero ngayong nagkaroon ako ng pag-asang magiging masaya kami. Ito pala ang kapalit. Bumigat ang paghinga ko. Isang pag-atake ng matinding pagkabalisa. Mabilis kong hinanap ang gamot. Isa akong hangal sa pag-aakalang hindi ko na iyon kakailanganin. Ngunit hindi. Hindi ako hahayaang magkaroon ng payapang buhay ni Xavier Garcia. Samantala, ano bang ginagawa mo, Carol? Wala ka ba sa sarili? Sinabi kong may asawa na ako. Itinulak ko siya palayo. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Xavier? Hindi naman malalaman ng asawa mo kung magsaya ka ng kaunti. Wala akong pakialam sa iniisip mo. At tungkol sa asawa ko. Kahit malaman man niya o hindi, wala iyong kinalaman. Ang katapatan ay pananagutan. At hindi ko tinatakbuhan ang mga pananagutan ko. Ano bang meron siya na wala ako? Walang paghahambing. Isa siyang tunay na babae. Isang mapagmahal na asawa. Pinaghirapan niyang makuha ang respeto ko bago niya nakuha ang pag-ibig ko. Nire-respeto ko siya. Masipag. Matatag. Maganda. Tapat. At higit sa lahat, hindi ikaw. Siya ang lahat ng maaaring hilingin ng isang lalaki. At tandaan mo ito. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang asawa ko.
Mahal na mahal ko siya para isugal na mawala siya. Lumapit ako. Kung hindi ka lalabas sa loob ng 1 minuto, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakapagmodelo. Lumabas siya. At saka ko lamang narinig ang sarili kong mga salita. Mahal ko siya. Mahal ko ang asawa ko. Iniibig ko si Maya. Diyos ko. Niibig ko siya. Napatalon ako sa tuwa. Ngunit bigla kong naisip. Matagal nang wala si Maya. Tinawagan ko siya. Walang sagot. Tinawagan ko si Chris. At doon nagsimula ang pangamba. Dumating ako sa silid ni Maya. Mahimbing siyang natutulog. Lumapit ako. Ano ang nangyari, prinsesa? Sobrang saya ko kanina. Pero tila may pasan kang sakit. Ano man iyon? Haharapin natin ng magkasama. Hinalikan ko ang noo niya. Pag-alis ko, napansin ko ang mga gamot. Mga antidepressant. Gamot sa panic attack. Nanlamig ako. Kinabukasan. Pareho kaming gising, ngunit walang katahimikan. Dinalhan ko siya ng almusal. Kumatok ako. Maya. Lumingon siya. Ano ang sadya mo rito? Walang magandang umaga? Walang yakap? Walang halik? Ano ang sadya mo rito? Ngumisi ako. Kung laro ito, kukunin ko na ang para sa akin. Yumuko ako upang halikan siya. Ngunit bago ko pa maunawaan ang nangyari, malakas niya akong itinulak. Natisod ako. At bumagsak sa kama. Maya, ano ang nangyari? Nawala ka na ba sa sarili mo? Tanong ko, gulat na gulat sa kanyang reaksyon. Tumahimik ka. Manahimik ka na lang. Layuan mo ako, Ginoong Garcia, sigaw niya. Hindi sapat ang salitang nagulat para ilarawan ang naramdaman ko. Hindi ka panipaniwalang makita si Maya na sumisigaw ng ganito. Hindi siya ang tipong marahas. Dahan-dahan kong binawi ang sarili ko at tumayo mula sa kama. Maya, mahal, kumalma ka. Hindi makabubuti sa iyo ang labis na stress. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang nangyari, mahinahon kong pakiusap. Gusto mong malaman ang nangyari, hindi ba? Sasabihin ko. Nalaman ko na ikaw ang pinakamasamang lalaking kilala ko. Nalaman ko na hindi ka kailanman magiging liwanag sa buhay ng iba. Ang kaya mo lamang gawin ay maghasik ng kadiliman, sabi niya, punang galit ang kanyang tinig. Maya, iniinsulto mo ako. Sabihin mo na lang kung ano ang nangyari, sagot ko, hindi na napigilan ang pagtaas ng boses. Alam mo, lumayo ka na lang sa akin. Hindi ko kayang tiisin ang presensya mo, sabi niya habang iniiwas ang tingin. Iyon ang lubos na nagpasiklab sa akin. Masakit isipin na mismong asawa ko ay nadidiri sa akin. Lumapit ako sa kanya at hinila siya sa baywang. Wala kaming pagitan habang pinaharap ko siya sa akin sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang baba. Tama na ang dramang ito, mahal kong asawa. Sabihin mo kung ano ang nangyari o mananatili ako rito, ganito kalapit sa iyo, buong araw kung kinakailangan. Nagpumiglas siya sa aking mga bisig, pilit ko makawala. Sa kanyang pagpupumilit, hinampas niya ang aking dibdib gamit ang kanyang maliliit na kamay. Hindi man iyon masakit, nakagagambala iyon. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay gamit ang isa kong kamay at itinulak ang mga ito sa likod niya. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako, reklamo niya, nasasaktan. Gaano man karami ang iyong sabihin, hindi kita basta-basta bibitawan. At alam mong hindi madali para sa akin na makita kang nasasaktan. Sabihin mo na ang totoo at pakakawalan kita. Ginoong Garcia, bitawan mo ako. Masakit na ang hawak mo, daing niya. Sabihin mo na ang nangyari, Maya. Sigaw ko, naiinis na rin sa sarili ko dahil nasasaktan ko siya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata at tuluyang pumatak ang mga ito sa kanyang pisngi. Napakahirap panatilihin ang matigas na mukha habang umiiyak siya. Patuloy siyang humahagulgol hanggang sa mamula ang kanyang mga mata. Maya-maya, tumigil siya sa pag-iyak at tumingin ng diretsyo sa akin. Alam mo, Ginoong Garcia, maaari kang mapunta sa kapahamakan. Wala na akong pakialam kung sasaktan mo pa ako. Pisikal man o emosyonal. Maaari mong gawin ang gusto mo dahil wala na akong pakialam sa iyo at sa anumang may kinalaman sa iyo. Ngunit isang bagay ang sigurado.
Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa muling magtiwala sa iyo. Isa kang halimaw na hindi karapat-dapat sa kaligayahan. Tulad ng pagwasak mo sa aking kapayapaan, hinihiling kong maranasan mo rin ang parehong paghihirap. At kung iniisip mong sa pananakit ay mapapaluhod mo ako, nagkakamali ka. Hindi na ako magiging sunod-sunuran sa laro mo. Tandaan mo, kinamumuhian kita ng buong buo. Hinihintay ko na lamang na lumipas ang mga susunod na buwan upang tuluyan na kitang makalaya. Natigilan ako sa kanyang mga sinabi. Nakadurog ng puso ang makita ang ganitong galit mula sa kanya. Hindi ko na kinaya, kaya binitawan ko siya at nagtungo sa aking silid. Hindi ako mapakali dahil sa galit na nakita ko sa kanyang mga mata. Pagkatapos mag-isip, nagpa siya ako ng isang desisyong magbabago ng buhay namin. Dapat niyang malaman, ngunit ayaw niya akong kausapin. Kaya sa abogado ko na lamang ipapaabot. Nagbihis ako at pumunta sa opisina. Kahit tambak ang mga papeles sa mesa ko, wala akong nagawang trabaho kundi isipin kung saan ako nagkamali. Wala akong ideya. Kinausap ko si Lucas tungkol sa legal na proseso. Pumayag siyang ihanda ang mga papeles sa loob ng 1 o 2 araw. Bandang alas 8:30 ng gabi, tinawagan ako ni na Lucas at Dan para sa hapunan. Napagkasundo ang doon ko ikukwento ang lahat. Pumunta ako sa kanilang mansyon. Halika na, kumain na tayo, sabi ni Lucas. Tahimik kaming kumain. Pagkatapos, naupo kami sa sala, may hawak na tig-1 baso ng alak. Sabihin mo na, Xavier, sabi ni Dan. Wala akong masasabi, sagot ko. Hindi pwede iyon. Ano ang nangyari? At bakit mo pinapagawa ang papeles ng diborsyo? Tanong ni Lucas. Ikinuwento ko ang nangyari. Pero ano ang dahilan? Tanong niya. Hindi ko alam, tapat kong sagot. Paano mo nasabing hindi mo alam? Halos sigaw niya. Huminga ka muna, Lucas, sabi ni Dan. Nairita si Lucas, ngunit kumalma rin. Kung papipiliin ka, alin ang pipiliin mo? Ari-arian mo o asawa mo? Tanong ko. Siyempre, ang asawa ko, sagot niya. Iyon ang dahilan. Hindi ko inakala noon na darating ako sa puntong ito. Pero mahal ko si Maya ng higit pa sa lahat. Kung hihilingin niya ang lahat ng ari-arian ko, ibibigay ko iyon. Ang mansyon. Bahay lamang iyon noon. Naging tahanan lang iyon nang dumating siya. Kaya ibinibigay ko iyon sa kanya. Niyakap nila ako. Kinagabihan, nag-usap sina Dan at Lucas sa balkonahe. Karapat-dapat sa kaligayahan ang kapatid ko, sabi ni Dan, umiiyak. May pag-asa pa, sagot ni Lucas. Kinabukasan, walang kaalam-alam si Maya sa nangyari. Ngunit dumating si Dan dala ang mga sobre. Pagkabukas ni Maya, tila gumuho ang mundo niya. Ano ang iniisip niya? Diborsyo. At ipapangalan sa akin ang ari-arian? Ano ang gusto niyang palabasin? Na ako ay sakim sa pera? Hindi ko kailangan ang anumang galing sa kanya, galit niyang sabi. Maya, pakalma ka, sabi ni Dan. Nasaan siya? Tanong niya. Nasa penthouse. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Lumabas siya ng mansyon at sumakay kasama si Parker. Dalhin mo ako sa penthouse ni Xavier. Ngayon din. At agad siyang dinala roon. Sa susunod na kabanata, hahabulin ni Maya si Xavier sa paliparan sa huling pag-asang maitama ang kanyang pagkakamali at maipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Samantala, haharap si Xavier sa pinakamahirap na desisyon. Pipiliin ba niyang iwan ang lahat o bibigyan ng isa pang pagkakataon ang pusong minsang nadurog? Kaya abangan natin,